Lord. Manalili po tayo nakatayo at saluhan niyo po ako sa aking naging panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, na nasa langit na lumikha ng lahat ng bagay, at tunay na pinagmulan ng liwanag at karunungan, ang nag-iisang Diyos na unang nagmahal sa amin, purihin ang iyong pangalan sa kaitaas-taasan. Lord, nagpapasalamat po kami sa kaloob ng inyong banal na salita. Hinihiling po namin sa inyo na ngayon ay gabayan kami ng inyong Espiritu upang ang salita at mensahe ay manahan sa aming puso at isipan at maipahayag ng may katapatan, kalinawan at pagsinta. Anoint every one of us, O Lord. Buksan ang aming puso, buksan ang puso ng bawat nakakarinig upang matanggap namin ito ng may kagalakan at pagsasabuhay. Sa mga oras po ito, Lord, hinihiling namin na patahimikin ang bawat pagkagambala at naway ang iyong maluwalhati at banal na pagka-Diyos ang siyang mangibabaw sa mga mensahe nito. Naway ang iyong salita ay maging liwanag sa aming landas at lakas ng aming buhay. Ang lahat ay para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang samot dalangin namin sa iyo, Ama, sa ngalan din ng iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, kasama ng Espiritu Santo na aming tagapaggabay. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Manatili po tayong nakatagal para basahin ko naman po ang Gospel for today. Ang Ebanghelyo po para sa araw na ito. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila ang na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng karunungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, dahil ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntahan niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may darating pa kaya siyang mga tao may pananampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Siya po na po tayo. Hallelujah. Ayan. Parang kailan lang. Amen. Parang makapakanta yata ako ng parang kailan lang. Kaya lang, hindi ko pwede ituloy. Baka makapiright tayo. Baka makapiright si Brother Vernon. But then again, parang, kung hindi po talaga magkakamali, halos
Itong araw na to, 3 buwan po, nung huli ko po kayo makapiling dito sa lugar na ito. 3 months po, nung tayo nagkasama, at ako po yung nandito na nagsaluhan po natin ang salita ng Diyos. Parang kailan lang ano po, 3 months ago, kung babalikan natin at kung tayo iisipin natin after 3 months, parang ang daming nangyari na. Ano po? Parang ang dami naman nangyari sa mundo. Andyan yung natural na sakuna. May bagyo, may lindol, at syempre nariyan din yung sakuna na gawa ng tao. Ayan. Hanggang ngayon hindi pa tapos. Pero bago yun, unahin po natin na bigyan ng pansin yung mga kapatid natin na nasa lugar ng Visayas, yung mga nalindol at nabaha dahil aminin natin kung tayo ngayon ay ramdam na ramdam natin sa oras na itong pag-ibig ng Diyos. Pero po sila, nakihirapan po maramdaman ang pag-ibig ng Diyos dahil sa pangyayari. Kaya tayo po nabiyayaan, hingin po natin sa ating Panginoon ang tamang panalangin para sa kanila. Para muli po nilang maramdaman at mayakap ang pag-ibig ng Diyos at patuloy po sila magkaroon ng pag-asa sa buhay na kasama natin. Kanina narinig ko po sa mga nag-share, family, ayan, pamilya, tungkol sa pamilya, kamag-anak na nawala, kamag-anak na hindi na nakita, ngayon nakikita na, mas marami po yung nag-share about family. Ayan. Kaya naman ang ating pagsasaluhan ngayon, ayan, ang pinamagatan ko, ang pamilya, ang unang community. Ayan. Community, pamilya, sabi ng ating simbahan, ang pamilya natin ay ang ating munting simbahan. Ang ating little church. Na yung little church from the family, ayun po yung madadala natin sa ating mas malaking simbahan. But anyway, sabi nga natin, ang unang community at palit na community. Ang pamilya natin, ang unang community, ang sumunod na mas malaking community natin ay ang Amazing Grace, at ang sumunod na mas malaki doon ay ang simbahan natin. Doon natin dadalhin ang ating pamilya. Amen? Ayan. Meron po ba dito na magkasama, na mag-asawa na narin po ay nagpupul? Hallelujah! Purihin po ang Diyos para sa inyo. Bukod kay Kuya Michelle din, di ba? Nag-correct po niyan, Mr. White. Ayan. Gawin po natin inspirasyon sa pamilya natin ang Holy Family. Ayan. Gawin po natin silang inspirasyon. Kasi, di ba, ang Holy Family po, sila po ang larawan ng mga nag-i-inspire na magkaroon ng magandang pamilya. Bakit? Ang Holy Family po ay ang tinatawag na ang obedient family, ang masunuring pamilya sa Panginoon. Paano nangyari? Hindi ba ga? Nung tinawag o sinabihan si Jose, magiging asawa mo si Maria, wala siyang tanong. Hindi siya nag-contest, hindi siya tumanggi. Agad siyang sumang-ayon. Ang ating mahal na ina, nung sinabihan ng anghel na magiging ina siya, magiging nanay siya, ng ating tagapagligtas at tagapagtubos ng kasalanan, na hindi ganun kadali yun. Hindi siya nag-aling lang, sumunod. At ang ating Panginoong Jesus, pamula pa sa Ama, nung sinabi ng Ama na siya ay bumaba sa lupa para sa ating tubusin ang ating mga kasalanan, hindi rin siya tumanggi. Hanggang siya ay narito, naging kasama at naging magulang niya, sina Jose at ang mahal nating ina, naging masunuring bata,
hanggang sa paglaki, naging masunurin po siya. Amen? So napakaganda po na sa ating pamilya, gawin po natin silang inspirasyon. Ayan. Bago po yan, may gusto po akong ituro sa inyo. Kasi sabi, pamilya, family. Ang family ay ang ating maliit o unang community, o ang ating maliit o ang ating munting simbahan. Ayan, gayahin niyo po ako. Isa po nakasarado, isa po nakalepresi sa ibabaw. Sige po, sabay-sabay po tayo, gayahin po tayo. Ayan. Ang senyas po na yan ay church. Maliit na simbahan, church. Di ba ang sabi ng Panginoon Diyos, itatayo ko sa ibabaw na bato na ito ang simbahan ng iglesia ko. Church. Ayan. Family. Kapag ganyan po kayo ng dalawang kamay at paikutin. Di ba, family? Nagbubuka mag-isa tayo. Pamilya. Family. Church. Family. Ang family natin, ang maliit na church, ang unang community natin. Na ang mas malaki na community natin, nandito ngayon, ang Amazing Grace, at ang mas malaki po ay ang ating simbahan. Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Church, family. Ayan. Iwan ko po sa inyo yan para meron po akong tapat na naiwan sa inyo. Ayan. Sabi ko nga po, nabanggit ko po ang ating panayam ay ang pamilya, ang unang community. Marami po kasing sa pagkakataon, parang hindi na po siya natatalakay yung tungkol sa pamilya bilang isang komunidad ng Diyos. Amen? Bilang community. At hindi linis sa atin yung mga nangyayari, makailan lang, yung mga tinatawag na early mental challenges, yung mga teenager, mga anak, makinig kayo. Di ba, meron po na nangyari na hindi agad nakayanan. Bumigay. Tinanggal ang buhay niya. In other words, pagmatay, alam niyo po, bilang isang tutor or guro, katulad ng aking may bahay, alam niyo po ba, nakakarinig kami ng grade 2, mga anak, mga apo, grade 2, sana walang sa inyo ito, ipapanalangin namin. Wala sa inyo, sana maranasan. Grade 2, magsasabi, nai-stress daw sila. Hindi ba? Sabi nga ng nanay ko, uy, bakit? Ang bata pa niya. Sabi ko walang, hindi namin alam yung salitang yan. Lalagat may na, what can I say? Kung sasabi, ay, naku, aalis na ako, hindi ko na kaya. Nai-stress ako. Grabe. Kaya ang resulta, nagkakaroon ng maagang mental challenges. Hindi ko ba napabalita yung anak ni ano. Gagamitin ko na lang po yung anak ni Kim Atienza. Hindi ko po sinasabi na kasi ganito po yung kapatid ni Kim Atienza, naging estudyante ko po online. Ayan. Kung yung namatay, mas yung aking naging estudyante online. Bakit kino-coach ko po siyang mag-Tagalog? Kasi po, gusto niyang matutong mag-Tagalog. Dahil siguro may project siyang parating. Pero online kami, nasa Amerika po siya. Ayun, tinuturuan ko po siya mag-Tagalog. Nakakaintindi po siya, pero hindi po siya makapagsalita. Kaya yun po, small background dun sa kapatid. Ayan. So, naging estudyante ko po yung ate niya. At yung, hindi ko po sinasabi, isa yung anak ni Kim, Kuya Kim. Pero alam niyo po, sa mga report o sa mga base sa mga naitala, yung pong nagkaroon ng ganung pagkakataon na hindi inaya, may maayos na pamilya,
marami ang pamumuhay, pero kinikit ang buhay. Isa lang po yung napansin namin. Wala po sa salita nila kahit ang magpasalamat sa Diyos. Nasa sa kanilang lahat ang bagay, pwede nang sabihin, pero po yung kahit magpasalamat, pinag-aaralan po namin yan sa mga interviews nila bago sila mamatay. Hindi po nila nabanggit ang magpasalamat. Kaya po, ninais namin balikan at maging inspirasyon ang Holy Family para sa ating pamilya. Para halinawa talagang hindi na mangyari at hindi na maging laganap. Nakakaawa yung mga bata. At mas nakakaawa bandang huli ang mga magulang. Hindi ho ba sabi nila, mas mahirap para sa magulang ang magliping ng anak. Tama po ba yun? Isang bagay po na kailangan po natin tanggalin. Ayan. Wala si Kristo sa buhay pamilya nila. Kaya naging po mahina yung presensya ng ating Panginoon. Teenage suicide. Yung mga kabataan na nagpapakamay. Makakatulong po ito. Nawa makarating po sa kanila. Or ang mensahe ng Panginoon niyang kapatuloy, ipadala rin po. Basahin ko po muna yung sabi sa Efeso chapter 5. Tungkol sa pamilya, umpisahan natin sa miyembro ng bawat pamilya. Ang sabi ko, mga babae, pasakot kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakot ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo, na siyang ulo ng Iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Unahin ko na muna yung nasa bandang baba. Mga ama, mga tatay, na katulad ko, konti kami pero taas po natin ang kamay natin. Mga tatay, kaninang tatay, ayan, kukunti po tayo, pero tayo biniyayaan ng pagkakataon ng Diyos na maintindihan natin ang mensahe na nakapalood dito. Ang sabi, si Kristo ang ulo ng Iglesia. Sabi na natin, ang tatay, siya ang ulo naman o namumuno sa ating maliit na community, ang ating maliit na simbahan, ang ating pamilya. Yan. So, ang sabi, ingatan daw ng mga tatay, ng mga ama, ang iglesia, ang simbahan, ang maliit na simbahan, ang pamilya, dahil siya ang ulo nito. At tandaan natin, ang katawan ng iglesia ng ito, ng pamilyang ito, ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Yeso Kristo. Ayan. Mga tatay, paalala, tayo po bilang ulo, tayo po ang magdadala sa membro ng pamilya natin para sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. Nakasalalay po sa kamay natin ang pagpapalakas ng pananampalataya ng ating mga anak, ng ating asawa, dahil po yan ay ating katungkulan sa ating Diyos bilang mga ama. Pananagutan po natin sa Diyos sa pagharap natin. Pag hindi po natin ay sa katuparan yun at sila ay naligaw ang pananampalataya. Amen? Ayan. Sabi naman, mga babae, pasakot kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakot ninyo sa Panginoon. Sa English, submit. Ayan. So, sa isang pamilya, magulo O magulo pag dalawa yung namumuno. Imagine niyo po ang isang katawan, pero dalawa ulo. Di ba? Hindi magandang tignan. Ayan. So, submit, magpasakot. Kailangan po ng isang ama ang katulad or support system ng isang ina. Bakit po?
Halimbawa, magkaroon tayo ng realization. Kami mga ama, kung magsasabi kami sa mga anak namin at mga apo namin, mga anak, alam niyo to, minsan authoritative kami. Amen? Kumbaga para kaming, minsan, parang military attack o parang martial law. Kaya yung mga nanay, mga ina, hindi ba, kayo yung merong magic eh. Ibig sabihin kayo yung ginayayaan lambing para maipaliwanag po sa mga anak at para mas madali nilang maintindihan kung ano yung sinasabi ni tatay. Lalo-lalo na sa pagpapalakas ng pananampalataya. At lalo-lalo na kung paano tayo magkakaroon ng harmony o pagkakaisa sa pamilya. Ayan. Ituloy po natin sa Ephesians chapter 6 naman. Para sa mga anak, mga apo. Ito po. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang buhay, mahaba ang iyong buhay sa lupa. May biyaya. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. According po sa Ebanghelyo na binasa natin, balikan po natin. Sabi, si Kristo ang may authority over the church sa ating simbahan. At ang ating simbahan na tinatawag na maliit na simbahan, pamilya. Amen? Ang ating pamilya. At papunta to sa mas malaking simbahan na siya ang ulo at siya rin ang katawan. Sinabi mo sa Ebanghelyo, tayo mga tatay ang naman may otoridad sa ating pamilya. Family. Ang family ay church. Ang ulo at katawan ng ating simbahan ay si Kristo. At itinuturo na tayong mga ama ang magiging ulo ng ating pamilya. Again, uulitin ko po, ang pamilya natin ang unang community natin. Ang pamilya natin ang unang community natin. Ang pamilya rin natin ay ang ating maliit na simbahan sa loob ng tahanan. Mayroong ulo ang ama, ang tatay. Now, may mga, balikan po natin yung responsibilidad ng tatay sa pamilya para sa ating simbahan. Ayan. Marahil ako'y sumasang-ayon o kaisa ko kayo sa paniniwala na halos ng mga tatay dito alam na ito. Pero ang sabi niya, ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Salamat sa Diyos. Meron akong pinuntahan isang prayer meeting. Sabi ko, ang gamot sa nakakalimot, may sumagot, brother, Nemo Plus yan. Sure ako. Hallelujah. But then again, tama nga naman. Katulad ko kanina binasa natin sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Di ba? Kulit yung byuda, kinulit niya. Di ba? Kasi parang piling niya nakakalimutan siya. Di ba po? At ganoon din po, pilit tayong pinapaalalahanan ng Panginoon Diyos sa mga bagay na dapat natin gagawin sa pamilya natin. Kasi kahit araw-araw natin kasama ang pamilya natin, may mga bagay pa rin po tayo nakakalimutan para sa Diyos. Kaya yun po, pinapaalalahanan lang po tayo ng Panginoon Diyos. Unang tatayuan ng Ama bilang responsibilidad. Sabi ko ako, siya ang magdadala ng kanyang pamilya sa Panginoon para sa kanilang kaligtasan. Ayan. Lagi po namin pinapaalala sa aming mga salt preachers. At masaya kami na maraming nakinig po dito at isinasabuhay nila. Kasi ito lagi po namin pinapaalala na kahit meron po tayong regular prayer meeting, masisigaw pa rin po tayo sa ating simbahan. Dito po, pinapalamu natin ang ating kamalayan na pagsasaluhan ng salita ng Diyos. Pero sa simbahan lang po, sa misa lang po, natin pinatanggap at banal na katawan at dugo ni Kristo. At nakakatawa naman po,
Katulad ninyo, hindi lang sumunod. Marami pa naging lingkod. Ayan. Kasi, hallelujah, palakpakan natin si Lord. Kasi alam niyo po, bukod po sa pagiging Christian, ako po yung lay minister din, simbahan. Ang nagsiserve po ako tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga. Yung Biyernes po yan. Tsaka regular na linggo, alas 10 po ng umaga. At nakakatuwa po na yung iba, na server, mother battery, iba, isa collectors, nakakatuwa. Tuloy po natin. Ano po? Yung mga ganon. Ikalawa, siya ang magiging gabay sa pagiging Kristiyano Katoliko na members ng kanyang pamilya. Bilang ang pamilya ay tinuturing natin, sinabi ko kanina, maliit na pamilya. O itong sinasabi natin, little church. Little church. Na nagmula sa ating malaking simbahan. Na ang sabi sa banal na kasulatan na binasa natin kanina, ang simbahan ay ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam na this, sabi ng mga millennial. Opo, tayo mga ama, tayo mga tatay. Huwag po tayo dito. Tayo po yung maging leader talaga. Tayo po yung manguna sa pamilya natin. Para hindi po tayo magkaroon ng malaking pananagutan sa ating Panginoon. Ano po? Dalhin po natin ang pamilya natin sa Diyos. Dalhin po natin ang ating pamilya sa tamang pananampalataya sa community, papunta sa simbahan. Palapakan po natin ang ating pamilya. Magbibigay lang po ako ng ibang tatlong bagay para mas madali nating matandaan mga tatay. Yung sinasabing description para ng bilang isang tatay, para ito yung gawin natin na gabay para masabi natin, balang araw or kadarating na panahon, masabi natin, Lord, nadala ko successfully ang miyembro ng bawat member ng pamilya ko. Una, para madaling tandaan, tatlong S po. Tatlong S. Una, strong, malakas, strong in faith. Dapat ang tatay, may matibay ang pananampalataya. Amen? Isang S, stand his ground. Stand, ibig sabihin, tatayuan niya. Hindi yung kanyang sariling katuwiran o katuwiran ng tao. Tatayuan ng bawat ama ang katuwiran ng Diyos. Amen? Para matagumpay niyang magawa yung tungkulin niya bilang ama na dadaligay pamilya sa ating Panginoon Diyos. At still and calm. Ibig sabihin po, kung po siya hindi siya natataranta sa mga panahon, dahil ang tatay ang unang humaharap sa problema, kita nga nila, na hindi siya natataranta. Kalmado siya, hindi mawawala yung lakas ng pananampalataya niya. So, tatlong S. Strong in faith, stand his ground, tatayuan, at still and calm yun. Siya ay hindi nagigiba ng pressure, ng mga problema, bigla ang dumarating. Tatay, nanay, mga anak, mga apo, tayo po ay kanya-kanyang misyon sa ating Panginoon. Bilang pamilya, bilang isang pamilya, bilang katawan ng ating Panginoon. Tandaan lang po natin, ito po, mathematics, mission plus passion equals satisfaction. Dahil po ang mission na walang passion, yung minus passion, wala rin satisfaction. Kailangan yung mission po natin, laging may passion, may init. Yung po talagang ating pangangatawan ng isabuhay, ialay, para magkaroon ng satisfaction ng ating Panginoong Diyos. Kasi pag walang satisfaction, mission minus passion equals hindi satisfaction. Equals consumption. Mamumunsuli lang po tayo pag hindi po natin sabi, ganito gagawin ko, ganito gagawin natin, ganito paplanuin natin, pero nawawala yung passion, bandang muli, diba po? Napapansin natin, consumido lang. Consumption. So, mission plus passion equals satisfaction. Maging gabay po natin
Simple arithmetic na yan. Ano po? Mamaya, meron pang arithmetic na lalabas yan. Ito po sabi sa Efeso, "Wives, submit to your own husband as the Lord." Ayun po yung sinasabi ko kanina, nung ginagawa ko, na isa lang dapat ang tumatayo. Para hindi magulo ang pamilya. Ngayon, sinasabi, marami na independent women. Praise God. Yung nagtutulungan na sa pagtatrabaho. Pero ang pinag-uusapan natin po dito ay yung pagpapalago, isang magiging leader, pagpapalago ng pananampalataya. Suporta tayo, kayong mga ina. Kasi pag dalawa, walang mangyayari, magulo yun. Parang yung stoplight. Hindi pwedeng dalawang go sabay, gilid, hindi dalawang red light, hindi ba? Ayan. Kaya kami mga mister, sabi ko nga nila, sabi ko kanila, nasa inyong lambing, mga ina. Pero tingnan nyo, kayo mga nanay, pag nagsalita na, tahimik lang kami, mga ama. Kasi ganito po ang napapansin namin eh. Pag kayo nagsimula ng magsalita sa pag-uusap ng mag-asawa, yung lalaki tatahimik, ang nangyayari, yung sinasabi niyo parang yung apps sa cellphone, yung mga condition and terms, natahimik na lang kami. Napagdating sa baba, ano nakalagay? I act, accept, agree. Tama rin, sister. Di ba? Ganun kami. Dahil yun sa suporta ninyo. Dapat ganun. Dahil sa sinusuportahan niyo kami, dapat hindi lang kami. Nag-a-agree din kami sa inyo. At tanggap na po namin. Ito po ay puro-puro pero wala po scientific pag-aaral. Pero ito po marami nang nakakarinig. Na talaga naman, tanggap na rin namin na kahit kayo, mga direktor, sana aminin niyo kayong mga nanay, mga ina, na talaga namang medyo marami kayo magsalita. Hindi mo ba, sa puro-puro, alam niyo ba ang sabi ha? Kakatuwang puro-puro kaya sinasabi nila, ang nanay o ang babae o ang ina, sa isang araw dapat daw nakaka 20,000 na words. Pag hindi na 20,000 na words, hindi kumota, malungkot, matamlay, ang hingin. Kasi daw, base ko sa kwento turo, kung ang mga babae, 20,000 words sa isang araw, biruin nyo kami mga lalaki, mga tatay, pagkaisa tayo dito, 7,000 lang kami. 7,000 words a day. Di ba? Pero tanggap na namin yun. Tanggap na namin yun. Kailangan tanggapin. Kasi by nature, kayo po talaga yun. May karapatan magsalita. Kami po, dapat sa lalaki ang gawa. Ayan. Kaya tanggapin na namin. Mga tatay, alam na this. Pag malungkot yan, tanungin niyo po, naka 20,000 words ka naman ngayong araw na to. Pag hindi pa po yun, naka 20,000, alam na this. Medyo mainit ang ulo. Ayan. So, sabi nga, ito naman ay base naman sa pag-aaral talaga. Kami may mga grupo ng lalaki, pinasok sa isang kwarto, hindi magkakilala, so hindi sila nag-away. Alam mo, inobserban, nahimik lang sila. Opo, hindi sila nag-usap, pero wala silang problema sa isa't isa. Nagpasok ng kakilala, nag-usap sandali, pero maya, tahimik na ulit sila. By nature, ganun po ang lalaki. Pero sa pag-aaral, alam niyo po, kinagsama-sama yung mga nanay at mga ina. Aba, yung iba, kakapasok ka sa pintuan, naka 10,000 na yata agad na sinabi. At tanggap namin po yun. Tanggap po namin. Kailangan po tanggapin eh. Ito po, ng asawa sa asawang lalaki, sa asawang babae, sa asawang babae, sa asawang lalaki. Ayan. Pasako para hindi magulo. Pasako para magkaroon ng kamisan. Ayan. Sa mga anak, mga apo natin, mga anak, ito sabi, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon
sapagkat ito ang nararapat. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay sa lupa. Salamat na lang ang mga apo at mga anak natin sa Amazing Grace ay hindi po katulad ng iba. Huwag po tayo gagaya mga anak, mga apo ha. Doon sa iba na pag-inutusan, sabi nga kanina ng Sister Tay, sino sa inyo nag-hugas ng pinggan? Yung ganun ba? Pag, anak, pwede bang pahuhugas naman ng mga pinggan? Ang sagot Mga anak, mga ano sagot nyo? Alam, pero pwede nyo ginagawa yun. Alam nyo yung weight lang, yung katagang weight, napaka-powerful po, makapangyari ang salita. Biro nyo dahil sa katagang weight o weight lang, mabilis tumambak yung lugar sa lababo. At nahiwaga kasi pag nakita ng tamba, marami na sa lababo, nagiging panina yung bahay. Di ba napakahiwaga? Pero, ayan, ako po'y masaya at nagagalak. Ito pong hindi ginagawa ng mga anak at natin. Maging masunurin. Ayan, maging masunurin tayo. Now, sabi nga, we should be children of obedience. Mga dear brothers and sisters, inuna ko lang po ang pagiging masunurin dapat ng mga anak. Pero, kasama po tayo doon. Dahil minsan din po tayo naging anak bago tayo naging magulang. Amen? Naging pasaway din tayo. Kaya lang hindi mo sunod talaga yung weight lang. Amen? Kaya lang talaga. Now, tayo dapat bilang membro ng or bilang kasama sa community natin sa loob ng tahanan bilang isang pamilya. Dapat tayo natin maging masunuri sa ating Panginoon Diyos. Amen? Sabi kanina ni Sister, magtanim, tama ko? Oo, si Sister Felicia, magtanim. Isama natin yung pagtatanim, yung pagiging masunurin natin. Bakit? Ang sabi ng Panginoong Diyos, sa ating pagsunod, mayroong biyaya. Amen? Sa ating pagiging masunurin, may biyaya. Magkaroon po tayo ng realization. Magkaroon po tayo ng pagtotoo. Balikan po natin yung kwento sa Biblia. Yung feeding of the 5,000. Mga anak, makinig kayo. Sa pagiging masunurin, sabi dyan, magiging mahaba ang buhay, maganda ang buhay. May biyaya. Ika niyo po. Kung naglalakbay sila, alam na nagkulang sa pagkain, lumapit yung isang alagad. Sinabi, may report, parang, boss, ulangin na tayo ng pagkain, Lord. Diba? Panginoon, kulang na po ang dalang pagkain. Marami pa po sumusunod sa atin. Pwede naman gawin ni Lord, diba? O sige, nung sinabing gano'n, pikit kayo! At dahil Diyos siya, pag dilat yun, andyan yung isda sa tinapay at pagkain. Pwede niyang gawin yun, amen? Dahil Diyos. Pero hindi niya po ginawa. Anong ginawa niya po? Inutusan para sumunod po muna yung mga alagad. Anong sabi? Ipunin kung ano yung napitirang baon. Kaya, inutusan muna, pinagawa muna, pinakilos muna. Saka pinanalangin, saka then gamira kay Baptist. Pero ano po yung nakapaloob dun? Gusto po ng Panginoon na matalim sa atin, mapagnilayan natin na pag tayo ay sumusunod, mayroong biyaya mula sa Kanya. Amen? Kailangan lang po natin sumunod muna. No? Kailangan po natin sumunod para patuloy ang biyaya. Wedding at Canaan. Sa Kana, yung kasalan, hindi ba kinapos sila na alak? Pero ano sabi ng Panginoon? Pwede naman niya sabihin, kapag yung mga takayan. O sige, talikod, pagharap nyo, meron ang pinakamasarap na alak. Pwede, kaya gawin ng ating Panginoon Diyos yun. Pero hindi niya ginawa. Nagputos, nalagyan muna ng tubig. Pantay sa bibig ng mga takayan. Tinakpan siya at kinanalangin. At naging pinakamasarap na alak. Na mas masarap doon sa mga unang, special na alak na hinahin.
Gusto lang ng ating Panginoon Diyos na mas maintindihan natin at huwag kalimutan at maisabuhay na sa ating pagiging masunurin sa Kanya bilang mga lingkod at anak niya, bilang pamilya, mayroong pong biyaya. Kailangan lang po muna natin sumunod. Amen? Talapakan natin ang ating Panginoon. Basta niyo po itong diagram o picture. Nasa gitna po yung Catholic Christian family. Tayo po yan. Opo, ang pamilyang Katoliko na may iisang Diyos. Opo, nasa gitna. So para mabuo yan, kailangan mayroong nakapaligid na sinusunod natin. Una, yung union. Ayan, mathematics na naman. Husband plus wife equals 1. Opo, di ba po, sa mga ikinasal at tumanggap ng sakramento ng banal na sakramento ng kasal, anong sabi? Dalawang katawan, lalaki at babae, pag pinagsama ng Diyos, iisa na lang ang bilang. Ayan. Husband and wife, 1 plus 1 equals 1. Pinag-isa sa bilang. Pero, kung itutuloy natin sa pagsasabuhay na dapat sa isang pamilya, sa isang mag-asawa, dapat nasa gitna ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos, 1 plus 1 equals 3. Very good. Palakpakan po natin ang ating Mr. Angel. Huwag nyo lang i-apply yan sa school, ha? Yan po ay spiritual mathematics natin. Okay, nagsimula sa mission plus passion equals satisfaction. 1 plus 1, husband and wife equals 1 at 1 plus 1 equals 3. Dahil sa isang mag-asawa sa isang tahanan, kailangan natin kasama ang Diyos. At pag may mga anak na, lagi siyang plus 1. Wala pong saysay ang mission natin kung hindi po natin kasama ang Panginoon Diyos sa gitna nito. Ituloy po natin ang pamumuhay ng tinatawag na we are living a Christ-centered life. Amen? Sa ating mission ng individual walang bilang ama, bilang ina, bilang mga anak, kailangan doon pa lang simulan na natin. Nasa mission natin yun, lagi nakasentro ang ating Panginoon Diyos. Dahil kung ginagawa nga natin yung mga responsibilidad natin, ang ating paglilingkod, pero wala ang Panginoon Diyos sa gitna nito, ano nangyayari? Nananahan tayo sa ating sarili kapriyanan. Amen? Yung sarili natin, ang sinusunod natin, hindi na po according to God's plan. In our one mission in family, again, tandaan po natin. Kailangan po natin, sa mission natin, ang passion. Yung passion na talaga mainit natin yakapin, ang pagmamahal ng Diyos. Para kahit anong mangyari, tanga, hindi tayo mag-iibang bigla. Ang simbahan natin, ang pamilya natin, na nakatungtong sa batong inilagay ng ating Panginoon Diyos, matibay. Hindi basta mag-iibang. Yan ay palasapangan natin ang ating Panginoon. Now, sa dami ang sinabi ni Brother Arnel, minsan din naman lumaan si Brother Arnel sa pag-ibig matigas ang ulo. Parang sinasabi ko lang din, wait lang. Parang ganun. Kasi hindi na, ayos ang damit ni Brother Arnel, pero yung sa lumang buhay ni Brother Arnel, hindi naman po agad maayos ang pagkatao, lalo na ang aking spiritual life. Gusto ko pong i-share itong maising aking kwento para magkaroon po tayo ng realization kung ano yung nangyayari sa pamilya, sa ating mga ginagawa paglikod pag wala ang ating Panginoon Diyos. Nagsimula po ito nung maintindihan ko nung hindi lang na hindi ko napansin yung bata ako. Naging tatay ko pala sa kanilang magkakapatid, siya pala yung unang umasenso. Sa kanilang pamilya ng mga magsasaka from Pangasinan, sila pala
Siya pala yung unang umasenso sa magkakapatid. Siya yung nagkaroon ng unang magandang trabaho dito sa Maynila, nagkaroon ng bahay, nagkaroon siya ng sasakyan at sa gitna ng 1980s. Siya pala, kasi naalala ko nung bata ako, lagi pinapaalala sa akin ng tatay ko na magkaroon ako ng pananampalataya at pagsunod sa ating Diyos. Pero hindi po nagtagal eh. Kahit na napansin ko talaga siya yung provider. Naging Christ-centered din po ang pamumuhay niya. Kaya lang nung patuloy na umaasenso, yun din po ang napansin ko sa murang edad ko. Dahil napansin ko po, ang mga magulang ko, party doon, party dyan, kainan dyan, kainan, inuman, barkada, ganyan. Nawala po. Sa sentro ng pamilya namin ang Panginoon. Napansin ko, hindi na kami nagsisimba. Hindi na po talaga nagsisimba. Hindi na po ang pananampalataya ng tatay ko bilang ulo, bilang leader, bilang authority ng pamilya. So sa madaling sabi, pinitik sa tenga ang tatay ko, nawala ng trabaho yung tatay ko. Gawin niyo, siya yung unang umasenso, maganda yung trabaho niya. Tinanggalan siya ng trabaho ng Diyos, pero may sahay sa kanyang Panginoon Diyos. At dahil, kaya siya nawala ng trabaho, kasi nga, nawala ang Panginoon, puro pera ang nasa isip. Gawin niyo, maganda na yung kita. Nag-usap pa silang mag-asawa na mag-abroad ang tatay ko, mid-80s. Hindi ba uso ang Saudi noon? Gusto-gusto ang Saudi. At gusto-gusto rin ang illegal recruiter. Hindi po nangyari sa tatay. Na illegal recruiter siya. Napag-resign niya doon sa magandang trabaho niya na ngayon ang pangalan ay Procter & Gamble na yata, dating Philippine Refining Company yun, na napakaganda po ng benepisyo. Hindi na po siya makabalik. Hindi na po siya pinayagan bumalik kahit temporary. So sumunod yun. Ay nawala ang Diyos sa pamilya. Na unang nawala yung kabuhayan, nagsimula ng mag-away madalas ang magulang. So napansin ko po yung bilang panganay. Nadalas po ang pag-aaway. Hindi pa rin kami nagsisimula. Nadalas ang away. At dahil ang pinag-aawayan ay pera, nagkasundo po sila na ang nanay ko ang pupunta sa abroad bilang OFW. Nakapunta naman po sa OFW, sa pagiging OFW ang nanay ko nagtrabaho abroad. Middle East din, sa Yemen, na hindi ako nagkakamali. Kaya alam ko, doon sa pag-abroad niya, hindi naman namin kinilabinalik ang Panginoon sa pamilya namin kahit nabigyan sila ng grasya. Talagang yung focus lang, pera. My dear brothers and sisters, hindi ko po ito pinikwento para sirain ng mga magulang ko. Mahal ko po ang magulang ko. Ang nanay ko po ngayon may dementia na 5 taon na po nakatira sa atin. Gusto ko lang po i-share sa inyo para magkaroon tayo ng realization kung ano yung magiging buhay natin pag wala ang Panginoon Diyos sa gitna ng buhay natin. So, story, para pagkakas natin. Kaitin ko po lang konti, story short. Nung nag-abroad, ang nanay ko, nabihayaan kami material, pero saglit lang. Kasi ano nangyari? Natutong babarkada naman ang nanay ko. Dati hindi naninigarilyo. Dati hindi umiinom. Saksakan na ng lakas uminom. Kaya nga po siya nagkaroon ng early dementia eh. At age 71 na, mild stroke siya, natamaan yung memory niya. Hindi siya nangiwi, hindi siya nautad, pero yung memory din ng pangkinamaan. 2 minutes lang, pag-usap nyo. Hindi niya yung matatandaan. Pero maganda, yung mga lumang tao, na unang tao na kilala niya, mga lumang pangyayari hindi ako nakalimutan. Pero po, yung bagong tao, yung bagong pag-uusapan niya, after 2 minutes, itatanong niya ulit. Then again, dumating na po yung hindi inaasahan. Naghiwalay po yung mga magulang. Nakalala ko po yung nasa isang kwarto kami. Bilang panganay, nandun po ako.
12 anyos po. Meron pang 12 anyos dito sa ating mga little angels. 12 anyos po ako. Ang tanong ko po sa mga magulang ko yung ganito, hindi ko po ito makakalimutan. Sabi ko, Mami, Daddy, bakit kayo magbibigalan? Hindi na ba kami mahal? Kasi nakita ko, nag-impake na yung nanay ko. Nanay ko na siya. Ito sa katanong naman yun, nabalot ng katahimikan yung silid ng yung kwarto. Wala pong sumagot. At nangyari na naghiwalay sila. At mga anak, mga oy, ang gagawin. Naghiwalay sila, nagsimula naman ako mag-rebelde. Age, edad 13. Biruin niyo si Brother Arnel. Sa pagre-rebelde niya, nagsindi ng sigarilyo sa harap ng nanay at tatay niya. At sinabi ko na ako'y naninigarilyo na hindi ako nagpapaalam sa inyo habang ipit-ipit ko yung sigarilyo. Sinasabi ko po ito sa inyo dahil gusto lang kulang malaman niyo. Ganun po kakapalang mukha sa lumang buhay ni Brother Arnel. Teenager na po ako. Pag-graduate na po ng school, talagang ginawa ko. But then again, God is good. Alam niyo ba, yung nanay at tatay ko, ang tatay ko, nagkaroon pa ng dalawang kapartner, nagkaroon pa ako ng kapatid sa labas. Ganun din yung nanay ko. Nagkaroon din ng dalawang kapartner, pero God is good. Nagkabalikan po sila. May mga tao kong ginamit ang Diyos para bumalik sa buhay namin ang ating Panginoong Diyos. At bago mamatay ang tatay ko, 11 years ago, naging maayos po sila. Naging maayos. At dahil po bumalik sa pamilya namin ang Panginoong Jesucristo, pati po kami mga anak na biyayaan din po. May mga, after makatapos, may mga nakapagtrabaho po sa dalawang kapatid. Ako naman, nabiyayaan ako ng makapagunawang asawa, nagkaroon ng pamilya, isang anak, pero hindi pa rin po natapos doon. Hindi na po nadala si Brother Arnel doon sa pangyayari sa nanay at tatay ko. Hindi lang kami nagkasabay nung ako yung nawala sa buhay namin mag-asawa, Panginoong Jesucristo. Birin nyo, dati nagsimula kami kahit umuupa lang po kami ng maliit na kwarto. Sa iisang kulang po. Nagdadasal kami gabi-gabi. Kahit walang dumadaling na biyaya, papasalamat. Talaga kung nagsimula kami na nasa gitna ng buhay namin ng Panginoon. Yun nga, nabiyayaan ng konti, nakalimot si Brother Arnel. Yun nga, hindi lang kami nagkasabay pero nasa iisang eskwelahan kami ni Sister Pei. Dati rin pong sugarol. Nagsugal si Brother Arnel. Diba, ang kulit, hindi na nadala, tinanggal pa rin ng Panginoon Diyos sa gitna ng buhay namin. Nagsugal, nagbalik sa pagbabarkad at pag-iinom. Speaking of pagsusugal, nagtatrabaho ako nun, nabiyayaan ako magtrabaho sa bangko. Ang trabaho ko namin sa bangko, 5 araw lang. Pero kung magsugal ako, 6 na araw. Isipin niyo, kung ganun sistema, nasaan ang pamilya ko sa buhay ko? Marami akong panahon na ninakaw sa kanila. Hindi man milyon yung tinatalo ko sa sugal, pero yung mga panahon na hindi ko sila kasama at kinagpunan yung magsugal, hindi ko na yung mababawi. Hindi man milyon yung tinatalo ko, hindi katulad ng napapabalita na milyon-milyon magpatalo sa kasino, pinapalitan kayo ID ng paying lisensya para magpatalo lang ng milyon-milyon sa kasino. Hindi man bumabot si Brother Arnel doon, pero hindi ko na po maibabalik yung panahon na nawala. Kaya po, talagang God is good. Di ba naikwento ko sa inyo? Dahil sa pangyayaring naging video ko, nagkaroon ako ng sakit na halos tumatay ko na, nawala akong pera, wala akong pampa-opera, kailangan ng 2 milyon.
na in 3 months time pwede ako mamatay sa sakit sa puso at atingin. Sinasabi na ng doktor, para nililigtas niya na yung sarili niya. Mr. Centeno, pag hindi niya nagpa-opera in 3 months, bahala ka. Igugulat ka sa kanya, nabihan na kita. Pero, God is good. Kahit gano'n pong naging matigas sa puso ni brother and naging masaway, yung mga panahon na gano'n po ang nangyari sa akin, bumalik po ako sa Panginoon. Hindi po ako higyan sa Panginoon. Hindi po ako may sarap yung buhay. Dahil naging sugaro niya, walang ipon si Brother Arnel. 450,000 yung ilalagay ng state. Dahil 80% na raw yung ugat, 80% ang bata. Pero niya 20% na naging dinadaluyan na oxygen at tubos. Pero that is good. Nung naibalik ko ang ating Panginoon sa pamilya namin, ito naman po yung pambawi. Sa mga oras na nawala at hinakaw ko at kinuha ko ng pangsarili ko sa pamilya ko, dito po ako ngayon. Bumabawi rin sa Diyos. Kaya, tulad ng nabanggit ko sa inyo, doon sa pag-i-picture, nag-i-picture din po ako. At tayo po, sama tayo ng nalangin. Panalangin niyo pa rin po ako, hindi po tapos ang laban ni Brother. At ang laban natin lahat. Pagpatuloy po natin, dahil ang lahat po ay magsisimula sa loob ng tahanan. Ang ating community ay ang ating pamilya. Ang unang community natin ay pamilya. Pinapalago at nagtutulungan lang tayo sa community para mas maging matatag tayo bilang isang malaking pamilya. Ano po ang sabi? Kung gusto mong makarating sa pupuntahan mo, kung gusto mong marating yung destination mo o yung goal mo, kung gusto mong marating yun ng matuloy, maglakad ka na mag-isa. Kasi walang makakagambala sa'yo. Amen? Pero kung gusto mo na yung destination mo mas malayo ang marating, magsama ka na kasama. Kasi malilibang ka, hindi mo namamalayan. Malayo na pala yung rating mo kasi meron kang kwentuhan. O pero kung sama, nakakwentuhan na hindi mo namamalayan, hindi ka nainip. Pero hindi po natatapos doon. Kung gusto daw po natin marating ang ating mga pangarap, marating ang ating destinasyon, marating ang ating goal, marating ang ating mission, hindi lang tayo magsasama ng kasama. Sa paglalakbay natin, isama po natin ang tamang tao. At yung tamang tao na ulo ay tayo. Sabay-sabay po tayo maglalakbay bilang ngayon iisang pamilya na magsisimula sa maliit na pamilya sa tahanan natin para marating natin ang pangarap natin na maging iisang pamilya at yakap-yakap ng Panginoon Diyos. Amen? Ayan. So, ngayon po, inaniyahan ko po kayo sa maikling panalangin. Manatili na lang po tayong nakaupo. At gamit natin ang prosesya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat sa biyaya ng pamilya. Maraming salamat sa pagmamahal. Maraming salamat po sa gabing ito at muli mong ipinaunawa sa amin ang kahalagahan ng pamilyang ibinigay mo sa amin. Nawa Panginoon, lagi namin maging inspirasyon at huwag kakalimutan ang banal na pamilya, the Holy Family, Panginoon, na siyang nagsimula na magpakita ng pagiging masunurin at nagbibigay ng pagmamahal sa iyong iniaalay na biyaya. Lord, alam namin hindi ganun kadali. Pero dahil nariyan ka, kakayanin namin ang lahat ng ito. Tanggapin lang po namin
na talagang mahirap pero kaya dahil nandyan ka para hindi po kami manahan sa sarili namin kakayahan at ikaw ang aming sundan. Panginoon, salamat po at naging anak kami at sa mga anak. Salamat po kami sa mga naging anak na. Panginoon, maraming salamat din po at kami naging magulang. Mas naiintindihan namin at mas maiintindihan ka namin, Panginoon, ang pagmamahal ng isang pamilya na ay iyong biyaya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat po.